May na-receive tayong question na related sa auxiliary fan motor o radiator motor. Kailan daw ba talaga yan nasisira? Hello mga paps, I'm Kuya Shin, and yun auxiliary fan motor o radiator motor, isa na to sa mga pinaka-common na reason kung bakit nag-overheat ang isang sasakyan, lalo na sa mga front wheel drive na kotse. So humihinto yung auxiliary fan motor, at yun nga, may na-receive tayong question, kailan daw ba talaga nasisira yung auxiliary fan motor? Based on my own experience, pero depende to sa kotse, pero usually around kung more on city driving yung sasakyan mo, maybe around 80,000 kilometers pwedeng bumigay na yan. Kung more on highway driving naman yung sasakyan mo, maybe hanggang more than 100,000 kilometers. Now, if you have a budget, 'di ba? Para sakaling hindi niyo na ma-experience yung overheat, maybe kung nandoon na kayo sa range ng mga 80,000 kilometers, kung more on city driving naman yung kotse ninyo, pwede niyo na pag-isipang palitan o paghandaan na para hindi niyo na maabot yung pagkasira niyan. Ang pinaka-common issue lang naman ng auxiliary fan motor, kaya siya humihinto, ay dahil sa carbon brush. Numinipis na yung kanyang carbon brush, so hindi na kumakapit do sa pinaka motor, so ang ending, hihinto siya. May mga instances din naman na nasisira yung kanyang bearing, so kumakalog, then eventually yun, masisira din. Yung iba naman pag nalubog sa baha, yan, kasi syempre electronic yan, pag nalubog yan sa baha, masisira din yan. So yan yung mga reason yan kung bakit nasisira. So para sa akin, kung may enough budget kayo, for prevention lang naman talaga, yun, pwede nyong palitan para wala na kayong worry. O sabihin na natin, sige, pag umabot na kayo ng 100,000 kilometers, palitan nyo na. At least, wala kayong problema. Wala kayong problema sa overheat in terms of auxiliary fan motor na biglang huminto. Pero, sa may mga kotse na may heater naman, medyo okay lang kahit masiraan kayo niyan kasi pwede nyo namang i-turn on yung inyong heater, todo nyo lang yung fan, hindi naman basta-basta mag-overheat yan. Unlike nung mga wala, yun, mas okay talaga. Kung sakali man kasi mahirap itakbo ang isang sasakyan na overheat, baka mas malaki yung cost. So mas better pa nga na igilid mo na, yan na lang gawin, than itakbo mo sa malapit na shop na baka masira pa lalo. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.